akala na yung elder ako, dapat ako yung perfect. Hindi. Mali po yung pagkakinawa yun. Ay, pamilya may hindi pa perfect, hindi pa ako pwede maging elder. Hindi naman talaga tayo magiging perfect. Ang kaperfectan po natin ay darating sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi sa Thessalonica? Yung may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan. Alam mo, kaganap yung perfection. Mga kapatid, hindi pala nangyayari yun. Kaya may kasiraan po tayo. So hindi po yan yung topic ko, binagin ko lang. Kasi ang inyong kapatid ay matagal na mga elder. Salamat sa Panginoon. Una sa Panginoon ay papasalamat. At gayon din sa mga kapatid na sabi nga ay nagtiwala sa kakayanan, hindi ko matatawag na kakayanan, kundi sa aming willingness pagdating sa paglilingkod. So sa umaga po ito ang topic natin ay matatagpo natin sa vlog ng Mateo. At ito ay isang simple topic lang naman. Mateo, nasa ka na? Mateo 4. Ilang talata lang po ito na aking inihanda mga kapatid. Bali lang yung linggo lang, nakaraan nakita ko schedule ko. Maraming speaker. Nagkaroon si Sister Ati, Brother Gilbert, sa pagka-family ministry director ka naman, swipe yung schedule. Ako na sa Sabado, nakita ko sa time ng pagkatapos ng ating family prayer. At yung kapatid ay elder na at the same time ay family ministry director po ng ating Asia. Ito kung hindi ko sa mga kapatid. Kasi pag sinabi ng family, ay yung pamilya natin ang sinalay. Wala naman talagang perfecto pamilya. So sabi ko rito, sa aklat ng Mateo 4:1, isang buhay 1, ano magkagayong inatid sa iniatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya ay tuksoin ng diablo. Lahat ng siya mga pagayuno, 4 na araw at gabi, at sa wakas siya ay nagutom. At ang manunokso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ay ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batang ito ay maging tinapay. So, naisip po kayong dalhin dito sa tagpo ito. Una-una dumating daw ang manunokso. After ng ating Panginoon Jesucristo matapos magkaroon. So, babalik po tayo sa aklat ng Genesis. Marahil ito po sa inyo. Sa aklat po ng Genesis ay naroon din yung manunokso. Naroon po yung manunokso. At sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mag-asawa, sa lahat ng bunga ng punong kahoy nito ay kayo ay makakakain. Liban lamang doon sa isa, sa puno ng pagkakailan na mabuti at masama. At sa oras na kayo huli po at kumain kayo, ay walang pagsana kayo. So, same situation. Naroon yung manunokso, naroon si Satanas. Para sa sitwasyon ng tinukso. Pero may magkakaibang senaryo. Ang senaryo sa Genesis ay may inap na pagkain. Kapasin niyo mga kapatid, may inap. Kasi kalilikhanan sa liputan. Kaya sabi ko ng ating Panginoon Jesucristo, lahat ay makakain yung liban sa isa. But in the situation ng sa sitwasyon ng ating Panginoon Jesucristo ay ilang. Pag sinabi kong ilang, ay di siya to. Yung po yung termino ng ilang sa Israel. Pwede po dito sa atin, pag sinabing ilang, yung bata, Brothers Sam? May posibilidad na makatagpuan ng pagkain sa lugar ng Pilipinas. But kung po sa ilang ng Israel, wala kang makatagpuan kundi buhangin. So magkaiba, napakalaki ng pagkakaiba ng sitwasyon. Ano ba? Doon sa tagpo kay Eva at kay Adan, hindi sila gutom. Right? Hindi sila gutom. Kasi hindi sila magpuputo kasi may ilang na pagkain. Pero sa tagpo ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay gutom na gutom. 40 days and 40 nights. Meron po ako pinanood, may isang manchikero. Sino po nakakilala sa kanya kay David Blaine? Isa po itong sikat na black magic. Binrek niya yung record ng ating Panginoong Jesucristo. Ginawa niya 44 days. Hindi siya kumain, pero hindi pala totoo. Pala may lihim na naglalagay sa kanya ng pagkain. Hindi pala talaga tayong breaking ng tao. Ng isang ordinaryong tao, ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ng 40 days and 40 nights. Walang tayo. Trivia lang po ito ha, maging yung mga Muslim, sila po nag-aayuwi sa araw, pero pag yung bubulang ng araw, sila yung kumakain. Kasi yung ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang po sa history,
Hindi uminom ng tubig, hindi siya uminom. At kumain na hindi siya uminom tayo pa, pag nagpapasko, minsan na inom tayo ng tubig. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, hindi uminom ng tubig, kaya hindi natin ito makaya. Pero ang sitwasyon kung babalik tayo, sa sitwasyon ni Eva at Adan, mayroong inap na pagkain. Pero gusto yung kasama. But sa situation ng ating Panginoong Kristo ay walang pagkain. Ano ang nais ipakita ng ating Panginoong Kristo sa manuso at maging sa atin na kanyang sanilikha? Kaya napakaganda sa sagot ng ating Panginoong Kristo. Dapat pa siya sumagot at sinabi. Sabi dito ay hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Kundi, sabi roon, ay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi daw lamang sa tinapay nabubuhay. Ano yung nais ipapulot sa atin ng ating Panginoong Kristo? O hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Bakit? Ano yung nais niya ipaunawa sa atin dito? Mga kapatid ko. Humingi kayo sa inyong paligid. Marami na akong hindi ko alam kung gaano ito matutulong. Nakita sa social media na may mga kaimanan. May hinak na kinakain. Kamatay. Mga kapatid. Isa sa mga kinikilala dati. Marami sa mga kabataan hindi na nila ako kasi ito kilala yung dati natin DIL Secretary. Si Angelo Reyes. Sa nakakilala. Ito po ay isang mayamang tao. Pero nakakakuha sa kanyang mga tulong kahit sa ulo. Mayroon siyang hinak na pagkain. Mayroon siyang power, mayroon siyang kapangyarihan. Mayroon sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin kung ang buhay natin sa lupang ito ay nakaasa lamang sa mga bagay na mayroon tayo at wala tayong Diyos sa ating buhay, pwede tayo humandong sa tinatawag na pagpapakamatay. Ibig sabihin, ano man ang kalagayan natin sa lupang ito, gaano man karami yung ating tinatakilig, subalit, wala tayong Diyos na kinikilala, wala yung salita ng Diyos sa ating buhay, pwede tayong humantong sa tinatawag na pagkatutong spiritual. At ito yung napakahirap na pagkatutong. Busog ka sa tiyan, pero itong iyong isipan. Ito ng ano? Anong tinatawag na pagmamahal? Anong tinatawag na paggalinga? At higit tutong ka sa salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng pag-asa, na siyang nagbibigay ng lakas ng loob, na sa kabila na ikigutom physically, ay hindi mo maatim na kitin ang iyong buhay sapagkat ikaw ay busog spiritually. Ito yung isa sa significant na ipinapagalaw ng ating Panginoong Kristo sa bawat isa sa atin. Marami tayo ahulugan sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito. Pero tayo yung sa salita ng Diyos na pwede natin ikamatay. Ano ba ang significant? Napaka-significant kasi ng ating Panginoong Kristo ang ating significant. Napaka-significant na pinapakita ng ating Diyos. May pattern kung ating pong pag-aaral-aral, kaya tayo ay hindi dapat maliligaw. Kasi may pattern. Ang pattern yung may pagkain. Ano pang isang kakalungkot dito? Si Satanas, kasi tabi sa ibang mga leader ng reliyon, ang gusto ni Satanas pala, kainin natin yung hindi dapat kainin. Isipin mo ba ito? Ipapakain. Kung paano ka maraming leader ng reliyon ngayon mas hindi pagkain gusto ipakain. Hindi mo kasi siya malas. Bakit ipapakain mo? Kasi yung mga kapatid, maraming religious leader ngayon nagluto pa, lahat naman pwede na kainin. Napaka-significant na paminabasa natin. Marami naman pwede kainin. Kagaya ng tagpo sa Eden, napakarami naman kainin, pero bakit hindi naman pa yung isa? Ay napakarami naman pwede kainin. Unlike ng tagpo ng ating Panginoong Kristo, wala talagang pwede kainin. Mga kapatid, minsan tayo biktima ng ganitong sitwasyon, especially sa mga kabataan. Pinaranas ko sa trabaho. Minsan, biktima tayo ng sitwasyon,
wala namang pwedeng kainin. Ito na lang, minsan lang naman. At minsan napiktima kami ni Brother Sam. Brother Sam, lumapiktima tayo sa Rasina, tutupon kami. Masabi ng Brother Sam, mapakita tayo Brother Gilbert. Pumunta ka, talaga nilang taan namin, yung tiyangya. Ito magsunod sa amin, hindi ba amoy eh. Ito pala yung nakahalo. Yung minsan yung gusto, minsan yung tiyan natin ng Diyos, sabi sa Efeso, na kanilang kailan na ay sila yung kalaban ng Diyos Kristo, na kanilang Diyos ay antiyan. Kaya minsan natin yung biktima tayo, gano'n ang pagkagutom. Pero tayo hindi kumain isang araw, hindi tayo mamatay. Panginoon sa days, ako days. Hindi kumain, pero hindi namatay. Humina, pero hindi namatay. Ito isang paalala mga kapatid. Naalala ko yung sitwasyon namin ng Brother Sam. Nagagawa ng Brother Sam. Talaga naman kami na yung patikitan. Sa pagkain, talaga ubos. Kami yung tinira. Pero nung makita namin, isang din ko yung kakain. Parang puro kami mawag sa ilalim. Isang pagluluto ko yun. Nagkataon na sa pagsiserve. Kaya pabuhay na sa akin. Nauna kaming serve na. Yung pinakaya sa lalim. Panghuli, dito na pinaparamang natin na ito yung pinapaalaan natin ang Yesus Cristo. Ikaw naman ay hindi po isang kumain. Mas mabuti nga, mga kapatid. Sa kain po sa medical terms, yung tao raw hindi kasi kumakain. Mas malusog. Sa medical terms po ito ha. At nalinig ito mga manood. Sa mga doktor namin kung pinapanood, lalo na yung sa hapon, hindi nakakain, mas malusog na rin tao noon. Unlike ng mga tao nakain, galing na rin yung doon. Ito lang yung mga sa akin yun. Ito lang yung na-observahan ko mga kapatid. Ako hindi ako masyadong palakain. Pero kawa ng Diyos ang kumakalit hindi kasi sa akin. Kahit kami nakain na namin simple, sabi na kami namin simple. Ganun lang. So balik po tayo mga kapatid. Napaka-significant ay pinapakita natin Panginoong Kristo. Una talaga ay pagkain. Pinakita lang kay Satanas na ang tao, kasi tao natin Panginoong Kristo na gutom. Pag nagtiwala sa Diyos na hawak sa kanyang salita, maging sa kabila ng gutom, ay kaya niyang malimukay sa gusto ng away. Yun yung unang pinakita ng ating Panginoong Kristo. Kaya namin sa pinaka-mahinang yugto ng pagiging isang tao, yung gutom na gutom. Dahil magbusog ka na lang sa patay ito lang sa pagkain. Pero yung gutom na gutom ka, aba ay nagkakasabi ko nga sa inyo, wala kang tanong ng katyan. So doon natin hindi pa tayo. Pangalawa mga kapatid, datapot siya, sabi ito, at siya, Rosito, nung magkana yung dinasya ng Diablo, sa bayang manal, nilagay sa tutok ng templo, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatinghulog ka. Sapagkat nasusulat, siya magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo. Tingnan niyo, nagbabasa si Satanas ng Biblia, ang binabasa ni Satanas ay ng kanyang mga awit. Itong sinabi ni Satanas, sapagkat nasusulat, ay siya magbibilin. So iutos saan ni Satanas ng ating Panginoong Jesucristo, dinala niya po sa templo, ng templo. Iutos, hindi matinulog. Sapagkat ang nasusulat ay siya magbibilin sa kanyang mga anghel upang ikaw ay iligtas. Maraming pagkakataon mga kapatid, naranasan ko ito. Pagka kami nagtatravel, para tayo natin kaya ako bakit tayo mo ay nananalangin. Pero takbo lang namin, takbo parang wala nang bukas. So parang gano'n, tinutokso tayo ng away. Pag nakasilipit, tapos sasabihin mo hindi tayo iningatan ng Panginoon. Pero kung patakbo, bagas. Tapos pag nakasilipit, sabihin, mahina ka na ng palataya. Hindi ka iningatan ng Panginoon, at kung sisisihin ng Panginoon. Kailangan yung paalala, huwag mo tutuksohin ang Panginoon ng Diyos. Parang tinutokso ka. Lalaki ka, nakakatawin ka. Parang tinutokso mo ang Panginoon. Bisa pa ng gano'n mo na sitwasyon mo, brother, sa kaya ka minsan, accident ka eh. Kasi tinutokso mo ang Panginoon eh. Diba? Eh, huwag mo nga tutoksohin, sumagot ang ating Panginoon sa Kristo, nasusulat din naman. Huwag mo ang tutoksohin ang Panginoon ng Diyos. Bakit? Ang Panginoon Diyos na naman, mga kapatid mo, nagpapahintulot. Hindi niya kagustuhan. Lagi ko sasabihin sa inyo, may bagay na kagustuhan at may bagay na pinahintulutan. Ito may magkaiba. Akala na ito magkaparehas. May kagustuhan, umilog ka, at meron namang pinahintulutan. Hindi ito gusto ng Diyos, pero
nangyayari. Katulad na lang ng kamatayan, hindi ka gusto kamatayan, kaya makaya pa kayo sa iba't agad. Pero pinahintulutan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. May mga bagay na ipinahintulutan. Parang sa magulang, minsan lang ka lang nagpapaalam. Pupunta ako sa ganitong lugar. Hindi ko gusto. Pero pinahintulutan ko. Di ba kayo na-experience yung ganung mga bagay kung nagpapaalam ng inyong anak? Ayaw niyo pumunta sa ganung lugar, pero pinahintulutan ninyo. Ganun din ang aming Panginoon Kristo. Kaya huwag natin tutuksuin ng Diyos. Kasi baka ipahintulot yung tayo ay ma-accident, dala ng ating kawalang pag-iingat. Kasi mga bata, yung mga nakakuha ng exam, may Diyos, patatalin mo na Diyos, hindi magre-review, pinahintulot na sa kawag at sa sabay, hindi kaya mag-review. Tapos sisisi mo ang Panginoon, hindi mo nga, ang gagawin ko ng darayan Diyos, mabagoy yung resulta ng exam mo. Mali! Kaya sa kung paunawa sa mga kabataan natin, marami na pa nag-i-exam, hindi magre-review, tapos mag-i-exam, mag-i-expect na kapasa. Kasi nanalangin, hindi ka naman nag-review. Kaya nga nasa Diyos ang awa, nasa tao, kapag gumawa ka na hindi kawaan, huwag ka pumasa mga kapatid ko. Ayaw ng Diyos maging agad naman. Kaya huwag mo tutuksuin. Bakit ito ay sinabi isa pa na tinutukoy din ng ating Panginoong Kristo yung pagpapatibulog kasi yung pagpapakamatay. Alam naman natin kung saan utos ay yung pagpapakamatay ay talagang ayaw ng ating Panginoong Kristo. Ayaw siyang itulang ni Satanas kasi hindi na tinatawag yung pagpapakamatay. Pinatay, di ba? Para sa mo, kaya pinagdalmin yung pinatay sa pagpapakamatay. Kaya inuutosan siya ng Satanas, pakimulog ka. Kasi pag pakimulog, ang tawag doon ay pagpapakamatay. Kaya ganun mga kapatid, yung tagpo, isang nag-pray tayo, magbagay, wala kong patakbo na ng sasakyan, ay wagas, ang tawag doon ay pagpapakamatay. Diba? Maling pagkaunawa, kaya kung minsan dumarating yung mga hindi nakasama pangyayari. Hindi dahil ang Panginoon ay nagkulang, kundi tayo mismo sa ating sarili na nagkulang. Kaya naman hindi nagkulang ang ating Diyos. So, balik pinahintulot niya mga bagay na yun para tayo ay matulog. Pinahintulot, ayaw niya yun eh. Ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang kanyang sanglilikha ay mamatay. Kaya kanina pa lang, kaya naroon ko pala, huwag kayo nilalapit. Kasi kung nais lang ng Diyos mamatay ang tao, bakit ang sasabihan? Diba? Bakit kung mapagulala ang tao ito? Kaya mga nagulala eh. Para tayo mga magulang. Ayaw natin magpapamag yung ating mga anak. Kaya natin napabalaan natin. Diba? Ganun ang Diyos. Binabalaan ng tao. Subalit ang tao ay dinutos ng Diyos na ipahintulot yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Yun yung pangalawa sa mga pagkalat ng ating Panginoong Hesus. At pangatlo, dito po tayo makatapos. Ito yung panghuli. At sabi nito, nung magkagay din kasi ang Diablo sa templo, sabi nito, at sa kanya sinabi ko, ikaw anak ng Diyos, ay magpatimulog ka, ito ang binasakan muli. Sa aklat ng Mateo 4:8. Muli siyang dinala ng Diablo sa isang bundok na lughang mas mataas. Hindi sabihin niya mas mataas para sa templo. Kasi templo mababa lang. Pero yung bundok, ano mataas? Marahil din siya ng Diablo sa pinakamataas na bundok sa Israel. Na lughang mataas at pinamala sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kaluhalatian niya. At sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirang pa sa sampahin mo. Alalahin natin. Mga kapatid ko, hindi lang pala ang Diyos ang nagbibigay ng karangyaan. Kung hindi papansinin, mag-isip siya kanas pa rin nag-aalam ng karangyaan. If may pasipalit, kung ako ay iyong sasambahin mo, compromising, doon pumapasok yung pagkukompromise tayo bilang isang tao para lamang makanta natin yung mga bagay na sanlibutan ito na kukompromise yung ating pananampalataya sa paghahangad natin ng mga bagay na sanlibutan. Tama, ano mga kapatid? Dinala siya sa mataas na lugar. Hindi lang pala ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay, maging si Satanas ay nagkaalok ng tagumpay. Ipinamalas ang kayamanan ng sanlibutan. May mga tao na pag naroon na sa taas, naroon na sa tagumpay, na
nalilimutan ng tumingala at lagi na lang nakatingin ay sa mga bagay na nakikita niya na siya nasa mataas ng lugar. Hindi na kayamanan, opportunity. May mga anak tayo na biktima ng opportunity. Nakatingin niyo sa mga opportunity. Nalilimutan ng tumingala na may langit na mas mataas pa kaysa man sa ating kinalalagyan. Yung langit, ang sabi ko paano yung langit ay mas mataas kaysa sa lupa. Ay ganun katayog ang pag-iisip ng Diyos. Sa pag-abot natin sa ating mga pangarap, pag umaakit na sa hagdanan, mas maganda, makatingala ka. Pero pag naroon ka na sa tuktok, naroon ka sa kumando ng tagumpay, kung minsan nakakalimutan natin ito. Nagilibang na tayo sa mga bagay na pinatatanaw ni Satanas. Nagilibang tayo. Kasi likas ang mata ay malibangin. Kagaya ng nangyari kay Eva at Adan, sabi ron at nang makita niya yung pulong kahoy, yung bunga, na ito'y mabuting mananasa. Sabihin, mabuting masarap. Ganun din tayo ngayon sa panahon natin, naroon tayo sa tuktok ng talumpay. Nakikita natin yung mga opportunity na ipinatatanaw sa atin ng kahoy. Pero hindi minsan natin nakikita yung mas malaking opportunity doon sa taas. May dalawang klase kayamanan. Meron mabuti at meron masamang kayamanan. Kung nasa sa mibulang ito yung tinatawag ng masamang kayamanan. Para yung paninibago kayo, masamang kayamanan pala yung tinatangkili ko. Kung sabi sa Mateo, kung kayo ay hindi mapapagkatiwalaan doon sa masamang kayamanan, ay paano sa inyo ipagkakatiwala yung mabuting kayamanan naroon sa langit. Ang sabi, patuloy sa Mateo, magtipon nga kayo ng kayamanan, huwag sa lupa. Sapagkat dito may sumisirang mga tama at kalawang, kundi magtipon kayo ng kayamanan doon sa langit. May kayamanan doon sa langit, hindi tinatawag na mabuting kayamanan. Kayamanan. At dito may nakapapasok yung Diba? Mga kapatid, kaya kung minsan, pag naroon tayo sa tuktok ng talumpay, nalilimutan natin tumingala na may mas mabuting kayamanan na dapat tayo pinagdadaanan. Diba? At kung minsan din naman, pag naroon tayo tugmok sa kahirapan, nalilimutan din natin tumingala na mayroong isang Diyos na nakakakita sa bukusan sa buong. Minsan tayo maging ang inyong kapatid kung minsan nalilibang, hindi sa kayamanan, kundi sa dala ng nararanasan ng mga pinaghirapan. Nalilibang, pagkahanap ng mga bagay na dapat ay mag-survive sa sanlibutan ito. Naroon yung panganib. Kasi narito ang panunusok, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sulat. O malungkot kayong mga lupa, sapagkat ang manunusok ay bumaba. Si Satanas, mga kapatid, ay bumaba. Katulad ng tagpo sa Eden, naroon yung manunusok. At maging sa kapanahon na natin ngayon, ang manunusok ay narito sa sanlibutan natin tinatawag. Pero may kasubali ng Diyos. Katulad dito, na nakukompromiso. Tinatanong ni Satanas na nagpatukso ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinamamana sa kanya yung kayamanan ng sanlibutan, yung mga kaharian. Pero napakaganda na sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, na magkagayon sinabi ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, humayo ka sa Satanas. Sapagkat nasusulat, sa Panginoon Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong pagkakalingkuhan. Pinahayo si Satanas. Ay pa minsan nausan natin sa sarili natin kung tayo naroon sa lugar ng tagumpay. Pagpakita kaya ng tagumpay na ito. Nanggagaling ko ba kaya sa ito? O nanggagaling niya sa kaaway? Hindi natin minsan ma-distinguish ang kaibahan. Yung tagumpay na ibinibigay ng Diyos sa tagumpay na ibinibigay ng kaaway, minsan hindi natin makilala. Kasi ang ating isipan ay nakapokus sa mga bagay
na mayroon tayong tinatanggap. Kasi minsan, pagka yung isang mananampalataya nahihirapan, sabi ko, pinapalo ng Diyos, yung isa naman yung pagkaunawa. At pag yung isa naman mananampalataya ay sumasagalan ko, pinagpapala ng Diyos. Pero, sa ating pinag-aralan ng mga kapatid, si Satanas ay nag-aalok din pala ng presyo, nag-aalok din ng ating hawakan. Kaya kailangan natin makilala ano ba yung pagpapalang tinatamasa natin. At ano na mga makilala mga kapatid? Kung nalalabag yun na ang kautosan ng Diyos, matik yung pagpapalang ngayon hindi galing sa Diyos. Matik. Pero, kung nasusunod ninyo ang kautosan ng Diyos at the same time, ay sumasagana kayo, tiyak, pagpapalang galing sa Diyos. Kung kailangan makilala ninyo ang pagpapala, kasi may dalawang nagpapala. Si Satanas, inialo. Ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, nasa aking kanang Ama, kayamanan, at karamihan. Makalawa pala, sa kanan pala, yung pala, yung kapangyarihan, yung kalakasan, pagkabila kasi, ang Panginoong Jesucristo, hindi kaya pinapakpak sa umaga. Sa aklat ng mga awit, yung ang kanyang mga lingkod ay matamasan ko. Pero may dalawang klase ng papala, mga kapatid. Lagi yung tatandaan, baka tayo ay nakakapala sa pagpapala na ibibigay ng away, tinatawag ko sa kayamanan. Kasi sabi ng Apostol Pablo, ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya mga kapatid ko, dapat tayong maging matalino. Hindi maging puso. Kasi mga nanusunod yung puso. Tayo ay maging matalino sa ating mga ginagawa, pinakanggiling. Ano pa? Marami kasing mga termino. Maraming termino sa liputan ito na ginagamit, ginagawa, pinakanggiling, pinapakinggan.